nakita mo na nagkakainitan na. Okay? Whether ang may mali yung rallyista, ang may mali yung mga police, kasi pareho lang actually may mali, you know? Dapat bilang isang leader, which is hindi naman leader, si Bangag, ay, iaampatin mo na yung kaguluhan. Right? Pero definitely, yung rally na yon ay intended para talaga guluhin. Guluhin ang mga peaceful rallies. Ay yung mga katulad natin na may pinaglalaban. Kasi dapat malinaw yung message natin sa taong bayan. Okay? Like yung mga dilawan, yung mga artista, malinaw ang message nila, napakalinaw. Protektahan si Bangag Jr., si Liza Tanas for their vested interest. They're not makabayan, they're makasarili. Ang messaging nila sa mga kabataan ay magputi tayo lahat kasi ito yung ating layunin na manawagan tayo na panagutin ang mga kurap, pero we are destined not to name names. Not to name names, the Bangag, the Liza Tanas, the Tambaluslos, di ba? Kung mayroon ba nakakalusot doon, yung talagang siguro totoong may makabayan, di ba? Hindi makasarili. Ngayon, ano yung messaging natin? Dapat malinaw. Ano yung agenda natin? To what? Para pababain, para dapain, ilubog sa kumunoy itong si Bangag Jr. Ano ba pinaglalaban natin? When you say, ano pinaglalaban natin? Corruption, flood control project. Number one, you fight against corrupt people. Corruption. Para mabigyan ng justice ang taong bayan. Not si Maharlika. Hindi pwedeng nakikipaglaban ka lang sa sarili mo. Ako hindi ako nakikipaglaban sa sarili ko para what? Para ako ay happy dahil mababagsak na yung mga Bangag for my best interest. No. In the first place, I started fighting for you, for the people. Yun ang agenda natin dapat para sa mamamayang Pilipino, para sa ating lahat. Mabigyan kayo ng hustisya dahil ninakawan kayo ni Liza, di ba? Ninakawan kayo ni Bangag, ninakawan kayo ng Marcos, Araneta, Romualdez ko at lahat ng mga jutang gininang mga kongresista, lahat na ng kasabwat nila, lahat ng mga inappoint ni Bangag. Yan yung agenda natin. That's good agenda. Okay? Hindi ka pwedeng pupunta sa isang rally dahil gusto mo magbida-bidahan, dahil aspiring journalist ka or aspiring vlogger ka, na dapat ikaw yung bida. You're not gonna win, darling. Hindi ka magwawagi sa kahit anong kaputahang laban. Kung ang isipin mo lang, ikaw ang sisikat, ikaw ang bida, makipagsuntukan ka, kunwari, dadadada ka ganyan. Di ba? Kasi kung ako ang nandiyan dyan, nakita nyo naman siguro kung paano ko harapin si Trillanes dito. Nilusog ko teritoryo nila. But I was there not to fist fight. I was there to air my grievances, my voice, my fight. Not to ganun-ganon. Oo, matapang ako kung sa tapang. Gusto mo maggurguran tayo, magsaksaka, whatever, I can do that. But, yaan ay kapag hinihingi ng pagkakataon. Kumbaga, na-corner ka na you have to defend yourself. But not, pupunta ka sa kalsada dahil gusto mo magpasikat, ibibida mo yung sarili. That's bullshit. You know? Hindi ka magwawagi dyan kasi ang agenda mo dapat, labanan ng korupsyon, magbigyan ng hustisya ang taong bayan, magbago yung sistema ng bayan. How can we change the Philippines? Change the mindset of our kababayan kung ang mindset ng naglider-lideran dyan sa rally ay may vested interest, ay makasarili. Sino nag-utos sa'yo para makipaglaban ka? Hindi naman ka inutusan na iwanan mo, pamilya mo, trabaho mo, o kung sinong kaputahan, just to fight. When you fight, it's coming from here. Huwag nyo iblagay sa amin na, palakpak, putang ina, kasi umalis ka ng trabaho, or what? Kaputahan yan. We're not gonna win, darling. With these Bangags, the fact na ang pera ng bayan ay nasa kanila, hindi tayo mananalo sa labang ito. Hindi pwedeng me, you, I, me, o, di ba, I, me, Bangag. Hindi tayo magwawagi dyan, mga kababayan. Dapat malinaw ano pinaglalaban mo. Ano pinaglalaban natin. Kailangan maintindihan ng ating, hindi ka pwede, let's hold the line, bullshit. We cannot hold the line if you don't have pure intention, pure fight for the country, pure fight for the Filipino people. Hindi tayo magwawagi dyan sa mga Bangag. Sabi ko, dapat nahawak nila yung pera. Nagbayad sila ng mga artista. Nagbayad sila ng mga realista. Sinabi yan ni Chavez Singson. Tapos ngayon, di ba, I believe mukhang gusto siyang kasuhan ng sedition for that, dahil naghikayat daw siya ng mga kabataan. Pero paano makakasuhan si
Chavit Singson. Sinabi ba ni Chavit Singson na, oh, mga bata, pumunta kayo at ganito, ganito, ganyan, ganyan, magwala kayo. Wala sa sinabing ganyan. Ang sinabi niya, peaceful. Pwede, talagang dapat peaceful tayo. Alam nyo, ito mga hitad. Nung hinarap ko ang mga payat na mga ano ni Trillanes, na mga tawag diyan, yung mga nag-gang up sa akin. Remember that? Nag-millions and millions and millions of viewers yan. Alam niyo yan. Most of you na tuwa doon sa ginawa ko, I was there. Kung ako'y barbaric lang, na gusto ko mapagkitang gilas, pwede na ako magpanggap na, syempre ginang up nila ako, pwede akong umarte na aping-api ako doon. Hindi yan ang intensyon ng isang tunay na nakikipaglaban. I tried my best. Sabi ko lang sa kanila, wag niyo ako hawakan, don't ever touch me, or else, makatikim kayo ng kinumo ko. Kasi alam ko, yung mga taong nag-gang up sa akin during that time, that was 2018, sila ay talagang wala lang magawa o bayad sila nitong talaga. Or they're trying to intimidate me. But, darling, nagkamali sila. Hindi ako pwede ma-intimidate. So, sinubukan kong, na maging payapa, na kahit yun, pwede ko na silang gagano na yun, di ba? Wala akong laban doon, mga lalaki yun. Kinuyog na ako, di ba? But anyway, anong messaging, ano yung message na gusto kong sabihin sa inyo? Di ba? Kaya nga si Trillanes, at the end of the day, yung mga kasamahan ko doon, sige, magkamay-kamay. Nagkamay-kamay kami. Di ba? Sport lang. Dahil kinamayan ko si Trillanes, dilapitan ko siya harap-harapan eh. Sabi ko sa kanya, Senator Trillanes, sabi ko sa kanya, bakit ka kasi umiikot pa para sirain ang bayan natin at sirain ng Pangulong Duterte? Sabi ko, alam mo kung para sa bayan ka, tanda ko sinabi ko sa kanya, alam mo kung para ka sa bayan, I will support you. Sabi pa nga niya, punta po kayo, bisitahin niyo po ako sa Senate. Ganun pa si Trillanes. We were fine during that time. At, hindi nagkaroon ng suntukan, ng sapakan, ng patayan. Kasi hindi ganyan. Kung gusto natin manalo sa laban, hindi talaga patayan ng solusyon. Mapapababa natin si Bangag kung tayo ay nagkakaisa. Diba? Kaso lang, ang malinaw sa atin, hindi ako kasali dyan, doon sa rally dyan sa Pilipinas, ay may mga bida-bidahan. Okay? Bida-bidahan kasi ang iba sa kanila binayaran to do that task. Di ba? Magpanggap na kunwari Duterte, din i-guide nila yung tao sa maling landas. Okay? So ngayon, itong mga tao, mga kabataan, yung iba doon talagang may mga nahuli pa na may mga NPA thingy, yung mga thingy, social. Yung mga NPA paraphernalias. Ano yung point nyo dito, mga kababayan? What is your point about it? Lalaban tayo lahat para sa katotohanan. Yes, palangga. Dapat kasi nagkakaisa yung group. Okay? Let's talk about nagkakaisa lahat ng organization. If you are fighting for your country, dapat tayo nagkakaisa. Totoo yun. Dapat iwasan natin ang away at kompetisyon. Ay, mga putang ina, nakikipag-kompetisyon sa akin. Hindi naman ako nakikipag-kompetisyon sa kanila. Inyo na yung rally nyo. You know what? How can we win? You talk about me. Ako ba makikinabang? Putang ina nyo, hindi kayo mananalo. Paano kayo mananalo dyan na imbis na we're Duterte, so fine, magkakaiba tayo. We have differences. You talk about me, darling. We're not gonna win. You are not gonna win sa Pilipinas. If you talk about Maharlika, na si Maharlika, si Tim Alindo, ganon-ganon. Nahimik na ako, bongga-bongga ng emote ko sa barko. Diba? Nagbe-birthday moment ako. Did you talk about me? What the hell, kahel? Tuwang-tuwa ngayon si Lisa Tanas. Tuwang-tuwa siya kasi hindi nagkakaisa ang mga sambayan ng Pilipino. Kasi, the reason why hindi talaga tayo magwawagi dahil sa inggit, kompetisyon. Kompetisyon sila sa kanilang mga solicitation, kompetisyon kung sino ang bida, kung sino ang nakadikit kay ganito, nakadikit kay ganyan. Ako, I don't care. At kilala niyo ako ever since when I started fighting 2015. I'm not the type of person, chummy-chummy, with all of these politicians. Bonus na lang yun kapag nakita ko sila or nag-picture-picture. Pero yung ididiin ko pa, okay lang, may picture kami ganito kasi ganito, nag-lead kami sa EDSA, sa liwasan or sa ganito. Putang ina, hindi tayo magwawagi kapag ganyan, mga kababayan. Yun ang naging problema natin, maliban sa binayaran ng Bangag Administration, ang mga realista, mismo si Chavit Singson. Bakit ako hindi maniniwala kay Chavit Singson? Veterano na yan eh. 'Di ba? Veterano na siya sa kanyang sa larangan ng politika at alam niya na yung in and out na yan. So yun ang nakikita natin, mga kababayan. Alam mo,
Hindi naiintindihan ng mga pumunta kasi iba doon talaga mga bayad at hindi nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino kasi nagbida-bidahan ang mga putang ina. Kasi walang pagkakaisa ang supporters ni PRRD. Their target, their target is to destroy Maharlika. Ako ba ang nagnakaw? Ako ba ang mga ilan-ilan lang naman siya. Look at The Hague. That's the best example. Binayaran pa yan. Pumunta pa doon si Giselle Sanchez. Siyempre, artista yan, talent yan, may bayad yan. Diba? Nag-business class pa yung iba sa kanila or whatever. Nilangaw ang kanilang event. Congratulations! Woo! Congrats! Anong punto de vista dito? Nung March, birthday ni PRRD, nung the last time I was there, di ba? I am grateful sa lahat ng tao na dumalo kasi doon nagkakaisa pa lang. Wala pa yung nagbibida-bidahan, wala pa yung alpot, wala pa yung mga bigaon, wala pa yung mga solicitation drama nila. It was successful event, mga darling. So ngayon, ayaw nila, alam mo nyo ba, pinagkasundo yan. Spoke Sari Roque wanted to, to unite, pag-isahin ang event. Kasi we have to honor the people, the Filipino people, OFW, migrants, immigrant, okay, from UK, Switzerland, Germany, Paris, lahat yon, di ba? Kasi andyan na sila ever since na nagsusuporta not only kay Pangulong Duterte, pero nagsusuporta dito sa ating bayan. Ang ginawa ng mga puki ng ina, sinira yung mga lolo't lola na natin, ng mga supporters, and that's true. Imbis na mag-unite tayo, tignan nyo, nag-organize ang Harry Roque. Spokes, galing. Anong ginawa? Ang mga taga-UK, nag-spend ng money, ng bus, nag-contribute sila. In-issue pa yun, ng mga putang ina. In-issue pa na nag-contribute. Alam nga naman maglakad. Ang mga taga-UK, taga-Switzerland, mula sa Switzerland, papuntang The Hague, para hindi sila gumastos ng pera. In-issue pa yun. But congratulations kasi ipinakita nyo ang suporta sa bayan, ang suporta kay Pangulong Duterte. Ayan ang ginawa ng mga alpot, nag-hire pa ng artista. Nilangaw kayo. Akala ka nyo, di ba? Dinumog ba kayo ng tao? Nagbigay pa ng giveaway, nagbenta pa sila ng mga kaputahan doon. Yan yung punto ko. Walang pagkakaisa because they're there. Ang bida-bidahan sana para ipamukha kay Maharlika. Wala ka dito. Kami yung bida. Ito, dinagya kami ng tao. Kumusta naman kayo?